Okay, so hello everyone. Welcome to my channel. This is your ICT Tech Guru. So kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa ating mga uploads. So dito po sa aking channel, marami pa po kayong videos na pwedeng panoorin at paniguradong maraming kayong matututunan sa mga videos na yan. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng account dun sa CPDAS ng PRC or ng Professional Regulation Commission. So ito kasi yung ginagamit natin or kailangan mo kasi talagang mag-create ng account dito sa PRC kung magre-renew ka ng lisensya. Kasi kailangan ngayon bago ka makapag-renew ng lisensya, meron ka ng mga earned CPD units. So, ganun na. So, ang unang step na gagawin mo para makapag-renew ka ng lisensya at ma-check if may earned units ka na ba is mag-register at mag-create ng account dun sa CPDA system ng PRC. So, simulan na natin tutorial. So, una, bubukas ka muna ng browser. So, doon sa address bar, type mo lang cpdas.prc.gov. So, yun yung pinaka-website nila. And then, ito na yung pinaka website ng CPDAS. So, scroll down lang natin. Pakita ko lang sa inyo yung interface. Yan. Right. So, ngayon, ang objective nga natin is mag-create tayo ng account, magre-register tayo. So, click natin dito yung registration. So, dito, mag-scroll down lang yan papunta dun sa may baba. May tatlong option dyan. So, pwede nyo makita yung accredited programs, pwede rin kayong mag-apply as CPD provider, at pwede rin kayong pwede nyo rin i-select yung professional registration to know if ilan na ba yung CPD units earned na meron kayo. Okay? So, click natin tong professional registration. Alright, so may lalabas dyan na may announcements dyan. So, basahin nyo lang siya. Yan yung terms of service. Scroll down nyo lang siya, basahin nyo. Tapos, select nyo, yes, I have read and understood and agree to these terms of service. Okay. So, ito yung mga details na kailangan nyo. Hindi ko na ipapakita kung paano mag-fill out ng mga details. Kasi kayo naman nakakaalam ng mga details nyo. Pero ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga details na hinahanap para makapag-register kayo doon sa CPDAS. So, una yan, first name, middle name, last name. Yan lang naman. Yung mga basic personal information lang. So, gender, birth date, profession, license number, so registration date. So, lahat naman yun ng mga details na yun, pati yung valid until, makikita nyo doon sa may PRC ID nyo. Tapos, address, yan. So, mga basic personal information lang naman talaga yung makikita nyo. Tapos, dito sa may pinakadulo, source of information about the CPDAS website. So, saan nyo nakita or narinig yung CPDAS? So, in our case, kunyari, kung napapanood ito ngayon, dito sa YouTube, pwede rin. And then, click natin yung next. So, after nyo fill out yung mga details na yan, dito sa may next part, hihingihan kayo ng email address tsaka ng password. So, gamitin nyo yung working email address nyo tsaka mag-create kayo ng password nyo for this CPDAS. So, maganda na itabi nyo rin, isulat nyo yung mismong email na ginamit nyo tsaka password para hindi nyo siya makalimutan. Yung next sa details na kailangan nyo gawin is wala kayong dapat i-type. So, dito sa last part, i-check nyo kung tama ba yung mga information na nilagay. Ayan. So, may kayo dyan, meron kayong, yan, yung mga nilagay mong personal information, yung license details, and then yan, i-confirm mo. Then, isasubmit mo na yung application. Okay? So, ganun lang kasimple mag-register. So, magre-register muna ako since kailangan ko rin mag-register dito sa CPDAS. Tapos, babalikan ko kayo. Ayan. So, nasubmit ko na yung information na-type ko na lahat ng information na kailangan, na-submit ko na din yung application ko. So, ang gagawin nyo after is, pag kinilig nyo yung submit, pupunta kayo dito sa page na to. So, dito kayo madedirect. So, ang gagawin nyo kasi is kailangan nyo i-login yung ginawa nyo or yung ni-register nyo na account. So, ang gagawin, automatic naman sa akin, lumabas dito, type nyo lang yung email at saka yung password na ginawa nyo. So, ang galing na, next na gagawin natin is ila-login na. So, ayan. So, dito nga, ayan, wait lang. Nagloloko siya. Ayan. So, dito nga makikita nyo yung
total CPD units na na-earn nyo. Oh, bakit apat lang? So, may 4 CPD units na ako. Ayan. Sige, tingnan na, wala na. Yan lang. So, 4. So, kung may mga CPD units pa kayo na yung may mga training pa kayo na inatenan na may mga CPD units, automatic magre-register siya. Okay? So, next dito, ayan, yung analytics, makikita nyo rin. Then, yan. So, meron ditong, you can ask question kung gusto nyo dyan sa feedback form na yun. Okay, dito naman sa may mismong, sa mismong CPDAS, pwede nyong, sa dashboard, makikita nyo nga dito, ayan, yung mga CPD units na na-earn nyo. Tapos may other activities for accreditation pa. Ayan, makikita nyo siya dito. And then, yung profile nyo. Oops. Ayan. Tapos, pwede rin kayong mag-change ng password kung gusto nyo. Okay? So, yun lang. So, again, ayan, katulad ko, meron akong 4 CPD units na na-earn. So, ayan, makikita nyo kung pasok na ba dun sa minimum requirement ng CPD units yung mga trainings and seminar na itinan nyo. So, ganun lamang po. Ganun lang mag-create ng account at makita kung ano at makita yung mga tawag dito, yung mga seminar and trainings yon na inatenan. So, ganun lang kasimple mag-register at para makita nyo yung mga list of seminars and trainings na na-attendan nyo para sa inyong PRC renewal. So, kung nakatulong tong video na to, don't forget to like and subscribe and see you on our next tutorial.